Hindi nga biro ang pagdadaanan ng Barangay Ginebra sa quarterfinals at lalong-lalo na naghahangad nga ang Barangay Ginebra na makuha ang twice to beat advantage. Sa ngayon kasi ay 7 pa lang ang pasok sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup, kabilang na nga dyan ang number 1 seed na Magnolia at gayon na rin ang Meralco Bolts, Phoenix Fuel Master, San Miguel Birmen, Barangay Ginebra, Northport Batang Pier, Rain or Shine, at ang naglalaban sa pinakahuling pwesto o ang top 8 na NLEX Road Warriors at gayon na rin ang Token Text Tropa Giga. Sila na nga lang ang magbabanggaan upang makakuha ng last spot para sa quarterfinals. At magkakaalaman na nga sa Sabado, January 13 kung sino ang makakakuha sa pinakahuling pwesto sa NLEX at sa Token Text Tropa Giga. Una kasing makakatapat ng NLEX Road Warriors ang Barangay Ginebra na alam naman natin na pasok naman na sa quarterfinals, ngunit hinahangad pa ang twice to beat advantage, kaya naman hindi rin talaga magpapatalo ang Barangay Ginebra dito sa NLEX Road Warriors. At kahit nga ang NLEX Road Warriors ay hindi nga magpapatalo sa Barangay Ginebra dahil napaka-importante nga ng panalo sa kanila dahil dito nga nakasalalay ang kanilang kapalaran sa top 8. At ito nga ang possible scenarios ng format sa magiging laban sa quarterfinals. Siyempre number 1 ang Magnolia at makakaharap nga nila sa number 8 ang NLEX o kaya naman ang Token Text, tapos meron silang twice to beat advantage. Sa number 4 at number 5 naman, posibleng ang Meralco yan at Barangay Ginebra. Diyan nga magkakaalaman sa 4 and 5 kung sino ang makakakuha ng twice to beat advantage sa pagitan ng Meralco at Barangay Ginebra. Samantalang sa number 2 spot naman ay posible nga dyan ang Phoenix Fuel Master at gayon na rin ang San Miguel Birmen. Dahil nagkaroon nga ng quotient system at mas angat nga ang San Miguel Birmen dahil tinalo nga nila ang Phoenix Fuel Master, kaya naman may pag-asa sila sa number 2 spot. At makakaharap nga ng Phoenix o San Miguel Birmen ang number 7 sa spot na Rain or Shine. Samantalang sa number 3 naman na meron din twice to beat advantage, posible din nga yan makuha ng Barangay Ginebra o kaya naman ng San Miguel Birmen at makakaharap nga nila ang number 6 na Northport Batang Pier. Kaya naman sa final na laban sa January 12 hanggang January 14, dyan na nga magkakaalam-alam kung sino nga ba ang makakakuha ng twice to beat advantage at gayon na rin ang makakapasok sa top 8. At ito naman ang posibleng maging standing sa PBA Commissioner's Cup kapag natapos na ang mga laban. Number 1 pa rin ang Magnolia na may record na 9 and 2, samantalang umakyat naman ang San Miguel na may record na 8 and 3, at ang Barangay Ginebra na may record na 8 and 3, at ang Meralco Bolts na may record na 8 and 3, at ang Phoenix Fuel Master na may record na 8 and 3. Ngunit nakadepende nga yan kung mananalo ang San Miguel, mananalo ang Barangay Ginebra, mananalo ang Meralco at matatalo naman ang Phoenix Fuel Master. Samantalang ito naman ang second scenarios kung sakaling matatalo ang Barangay Ginebra, ang Magnolia 9 and 2, ang San Miguel 8 and 3, ang Phoenix 9 and 2, ang Meralco Bolts 8 and 3, at ang Barangay Ginebra ay babagsak sa panglima at wala ng twice to beat advantage at sila ay may final record na 7 and 4. Kaya naman nakadepende talaga sa huling panalo o sa huling laban ng mga bawat kupunan sa PBA ang kanilang magiging kapalaran. Partikular na sa Barangay Ginebra na alam naman nating lahat na naghahangad nga na makuha ang twice to beat advantage. Kahit nga pasok na sila sa quarterfinals ay napakahalaga pa rin ng twice to beat advantage dahil magiging susi yun upang agad umusad sa semifinals. Samantalang napakalaki naman ang tsansa na makalaban ng Barangay Ginebra sa quarterfinals ang Meralco Bolts na nasa number 4 o number 5 ang magiging final standing sa Commissioner's Cup, at gayon na rin ang Northport Batang Pier ay malaki din ang pag-asa ng Barangay Ginebra na makatapat sa quarterfinals dahil ang Northport ay nakasecure na nga sa number 6, at kung sakaling ang magna number 3 ang Barangay Ginebra, paniguradong Northport Batang Pier ang kanilang makakaharap sa quarterfinals. Kaya naman abang-abang na lang tayo sa magiging final 8 na update ng PBA kapag natapos na ang laban sa January 14 para nga makausad na sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup. Kung kayo naman ang tatanungin, ano sa tingin nyo, makukuha kaya ng Barangay Ginebra ang twice to beat advantage? Maaari kayong mag-comment dyan sa baba. Sa ibang balita naman, marami nga ngayon nagagalit dito kay Mikey Williams dahil matapos nga na hindi magparamdam sa PBA sa kanyang mother team na Token Text, dahil alam naman natin na
Meron pa nga siya dapat kontrata sa Talk Intex, ngunit hindi nga siya nagparamdam kaya naman tinerminate na ng Talk Intex ang kanyang kontrata. Tapos eto na naman, matapos niya ngang mag-commit sa Strong Group Pilipinas, hindi na naman nga nagparamdam itong si Mikey Williams. Halos 3 araw na kasing nagsisimula ang practice ng Strong Group Pilipinas at kumpleto na rin ang lineup at si Mikey Williams na lamang ang hinihintay. Ngunit 3 araw na nga naghihintay si Coach Charles Chu dito nga kay Mikey Williams, ngunit wala ngang Mikey Williams na nagpapakita sa practice ng Strong Group, kaya naman marami nga ang nagagalit sa kanya dahil mukhang minulto niya o ginost niya lamang ang Strong Group na maayos siyang kinausap at pumayag naman daw kasi ang kampo ni Mikey Williams. Tapos ngayon hindi nga magpapakita si Mikey Williams, parang nakakahiya naman daw talaga kay Andre Blatch at gay na rin kay Dwight Howard at sa mga iba pang ex-NBA player na talaga namang nag-effort na pumunta sa Pilipinas at makipag-practice sa Strong Group. Kaya naman marami nga ang nagsasabi na malaki na talaga ang ulo ni Mikey Williams at masyado na raw pa importante. Ang dapat nga daw dito kay Mikey Williams ay iba na sa liga sa Pilipinas sa PBA dahil mukhang mayabang na raw at lumalaki na ang ulo. At kung kayo naman ang tatanungin, dapat na bang iban si Mikey Williams sa PBA dahil masyado nang pasaway at masyado nang pa-importante? Maaari kayong mag-comment dyan sa baba.